Sa bahaging pong ito ay basahin po natin ang talata ng Diyos mabula sa kanyang kasulatan. Let's read it responsibly po. Ako po mauna. On one of these journeys, I was going to Damascus with the authority and commission of the chief priest. We all fell to the ground, and I heard a voice saying to me in Aramaic, Saul, Saul, why do you persecute me? It is hard for you to kick against the goads. Now get up and stand on your feet. I have appeared to you to appoint you as a servant and as a witness of what you have seen and will see of me. To open their eyes and turn them from darkness to light, and from the power of Satan to God, so that they may receive forgiveness of sins and a place among those who are sanctified by faith in me. Let us pray. Patuloy pang Diyos ang pagnanais namin na maging tagasunod niyo. It is our declaration, Father, that we are the followers of your Son, Jesus Christ. Give us the grace to continue on with our journey in the faith. Father, we desire that the likeness of Jesus Christ, your Son, may continually be increasingly be found in us. Tulungan niyo po kami as we submit ourselves under the power of the Holy Spirit, as we obey your words, Panginoon Diyos, as we so desire that wherever you go, we will go, whatever your side, we will be in your side. Tulutan niyo po, Panginoon Diyos, in those times na kami ay nanghihina, in those times that we don't submit to your lordship, your Son's lordship. Patawarin niyo po kami. Hayaan niyo po, Panginoon Diyos, na patuloy ang desire po namin ay masumpungan niyo po na ang nais po namin ay patuloy na sumunod sa inyo. Lord, speak to each one of us, and all your servants will listen to your words and obey. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Two Fridays ago ay pinag-aralan po natin ang isang kasaysayan ng patungkol sa isang bulag na lalaki ng pangalan niya ay Bartimaeus. At napag-alaman natin ayon sa account ni Lucas na itong si Bartimaeus ay bulag physically, at nakita rin po natin na siya po ay nangmamalimos. Practically, he is at the mercy of those people around him na dumadaan sa kanya in those times that he is raising his hands upang tumanggap ng alms for his living. But for a reason, we understand also from the word, by the declaration of Bartimaeus, that he is simply na siya ay bulag physically, and yet for some reason, he has this spiritual deafness, yung lalim, yung kaunawaan. Bagamat bulag siya, pero ang kanyang pandinig ay malakas. Maraming mga pagkakataon, may mga pulutong mga tao, dumadaan dito, dumadaan doon. Maring galing sila sa ilang mga pagkakataon na kung saan nasaksihan ng ilan sa mga crowd ang mga ginawang kamanghang miracle ng ating Panginoon Jesus. At may mga pagkakataon sila ay nakapakinig ng mga salita ng Diyos at na nagbumula sa bibig ng ating Panginoon Jesus. Nag-respond po sila at maging sa pag-uwi nila, pinag-uusapan nila yon at napapakinggan. Kung kaya nga doon sa isang natatanging araw, alam po natin, na pag-aralan po natin, na nang matunugan niya, na may dumarating ng mga tao, at doon sa karamihan ng mga taong yon ay si Jesus ng Nazareth ay kasama nila, hindi na siya nagpatumpik-tumpik. Gumawa siya ng kapamaraan to call his attention. At ang kanyang panawagan, Jesus, the Son of David. And from there, ay nakita po natin yung spiritual deafness na meron siya in a sense as God caused him to understand that this man named Jesus is a Messiah that is being longed for by the nation of Israel. So many years ago, different generations had passed. They are talking about someone whom God will send, the Messiah na binanggit sa propetang ni propetang Isaiah,
as he's being filled with the Spirit of God, and he was able to speak out of the Messiah who will be coming, who actually after 500 years, doon nagkaroon ng realization about this son that was given to Israel, named as Jesus. Alam po natin yon. At doon, napukaw ang pansin ng ating Panginoon Hesus, at ang sabi ng Panginoon Hesus sa lalaking itong bulag na si Bartimaeus, "What do you want me to do for you?" Anong gusto mong gawin ko para sa iyo? And almost immediately, ang sagot ni Bartimaeus ay, "I'd like to have my sight." Gusto kong magkaroon ng paningin, may panumbalik o makakita po ako. At so, according to your faith, so be it. You are healed. And maaring pagkasabay noon ay andun ang spiritual birth niya, na born again siya, na sinasabi po natin, at nakatanggap siya ng sight. He was able to declare officially, openly, ang nasa sa puso niya, na kinos ang banal na espiritu na masapu niya. Kasi wala naman sino makakasapu ng katotohanan na si Jesus ang Messiah, maliban ang Panginoon Jesus ay gumawa doon sa taong yon. At ang taong naman yon, who is a recipient of the outworking of the Spirit of God, ay nag-submit, hindi siya nagre-resist sa mga katotohanan na ito. And now we know of what happened after. We realize, mga kapatid, sa pag-aaral po natin, na ang panalangin ng paghingi ng salvation ay hindi tatanggayan ng ating Panginoon Jesus, because Jesus came to seek and to save that which was lost, and to heal those who themselves recognize that they are spiritually sick. And this is the situation of this man. Not only physically blind, but spiritually blind. But he recognized through the tulong ng Banal na Espiritu. Ngayon hapon po ito ay bibigyan naman po natin ng pansin ang isang bahagi. At ito naman ay sa buhay ng tinatawag na si Saul. Gusto ko lang banggitin dito ang sinabi sa Acts 22 verse 4, "I persecuted the followers of this way to their death, arresting both men and women and throwing them into prison." Ito po isang bahagi ng kanyang patotoo. Sa isang pagkakataon na siya dumako doon sa templo, pumunta siya sa Jerusalem at nag-worship siya doon sa may templo. Ang nangyari sa kanya ay yung mga taong galit sa kanya ay nagkaroon ng riot. At maraming sinasabing itong taong ito ay nagtuturo sa ibang mga tao laban sa ating kultura, laban sa ating pamumuhay, laban sa ating pananampalataya, at laban sa templong ito. At nagkaroon ng mob, kaguluhan. And this was at the point ng pagkakataon na kung saan nagbigay siya ng patotoo nang dumating ang commander of the army, napigilan yung mga mobsters at nabigyan siya ng pagkakataon na magsalta at nagpatotoo po siya dito. Now, what am I saying here? Kasi po, itong, sabi niya, I persecuted, tinutugis ko ang lahat ng mga tagasunod ng the way of this way. Itong the way na ito ay isang katawagan doon sa isang grupo ng mga taong sumusunod kay Kristo, na si Kristo ay nagturo na I'm the way, the truth, and the life. Ito yung the way na sinasabi. At sabi niya, tinutugis ko ang mga taong ito. At that point in time, kala niya he was doing a service unto God. Kala niya, gumagawa siya ng kapamarangan upang i-extend ang kaharian ng Diyos. But he was sincerely wrong. Yes, he's sincere, but he was sincerely wrong. Because ang vantage point niya, mali. There's no way for us to know God except through His Son, Jesus Christ. If we know Jesus Christ, then we will know the Father. The Father, God the Father is Spirit. God the Son is actually a Spirit na nagkatawan tao. And as we know and relate to Him, that's a point in time na makikilala natin who God is. There's no way for us to know God away from Jesus Christ. So, ngayon po, ang sabi niya, pinipersecute ko ang mga taong ito. Humihingi ako ng mga kasulatan magmula sa chief priest. At dumadako upang itong mga kasulatan na ito, ipapakita ko doon sa mga sinagoga sa Damasco, at para mabigyan ako ng karapatan ng otoridad na sino man tao, lalaki man o babae, na mahuli ko na mga tagasunod ni Kristo,
ay aking huhuliin, tatali sila, at pagkatapos nadalhin sa Jerusalem, at doon ko itatapon sila doon sa prison. I will imprison them with the authority that I have na tinanggap ko sa mga chief priests. This is how he is. So zealous. So sincere. But he was sincerely wrong. At that point in time, nang siya ay padako po dito po, na-meet niya ang Panginoon. Ang Diyos, ang Panginoon Jesus ay kinatagpo siya. But let me tell you one thing also. Prior to this, ay nagkaroon ng isang pagkakataon na, Stephen, who is considered to be the first martyr of the early church, of the Christian church. Dahil sa galit ng mga tao laban sa kanya, pinagpupukol-pukol siya ng bato nang sinabi niya, yung si Kristo na inyong pinako, ang siyang Mesaya. At dahilan doon, nagalit ng mga tao, tinanggal nila mga balaban nila, inilagay ito sa paanan ng isang taong nangangalang Saul, na walang iba kundi ito si Saul na pinag-usapan natin. Then, after that, persecution nag-break ito sa iba't ibang parte ng Jerusalem, so much so, lahat ng tagasunod ni Kristo napatapon o tumakas sila, umalis sila magmula sa Jerusalem, at ang mga natira na lamang ay mga apostoles. Now, gusto ko pong tignan po natin itong sitwasyon pong ito. Dala-dala niya ang mga kasulatan, otoridad galing from the chief priest, dumako na siya, patungo na siya sa Damasco, in the road leading to Damascus. Then, at the noontime, ay nakikita sila ng isang matinding liwanag na nagmumula sa langit, na mas maliwanag pa doon sa liwanag na binibigay ng araw. Napabulagta sila, nabaksak sila, at ang sinasabi dito sa Acts chapter 9 verse 6, na ang tanong niya ay, who are you? Sabi ng Panginoon Jesus, kasi ang sabi ng Panginoon Jesus ay ganda, Saul, Saul, why are you persecuting me? Bakit mo ako tinutugis? Bakit mo ako pinapahirapan? Anong ginagawa mo laban sa akin? Sabi ni Saul, sino po kayo, Panginoon? At ang sagot ng Panginoon Jesus, ako si Jesus ng Nazareth. Of course, hindi niya matutugis. Hindi niya mas-persecute si Jesus Christ because si Jesus Christ at this point in time ay namatay na siya. 3 days after ng kanyang kamatayan, siya ay nabuhay na muli, and from henceforth, 40 days after, andun na siya sa langit. So, ang ibig sabihin ng Panginoon Jesus, sa ginagawa mong pagtutugis, pagpe-persecute sa mga followers, you are actually effectively persecuting me. Anything that you are doing against the body of Christ, against my body, against the church, is against me. Then, sa Acts chapter 9 verse 6, ay hindi mo makikita yung salitang, Lord, what do you want me to do for you? Oh, what do you want me to do? Sa King James Version, meron yon. Sa NIV, wala yon. Yung chapter 9, verse 6. Pero, pagdating sa chapter 22, ay makikita mo ang tanong ng ating si Saul. But before that, let me tell you yan. Noon siya nagpapatotoo, in the front of King Agrippa, meron siyang sinabi ng ganito. Meron sila sinasabi nila na ako ay troublemaker. Ang iba naman ay may charge sa akin na ako ang nagkokos ng kaguluhan sa iba't ibang bahagi ng mundo. But actually, hindi totoo yun. Pero itong gusto kong aminin sa inyo. Kasi ito ang totoo. Sabi niya, however, I admit that I worship the God of our ancestors as a follower of the way. The one who is against the followers of the way ay naging follower of the way. At ngayon, hindi hantaran niyang sinasabi. Hindi niya sekretong ginagawa na sumunod kay Kristo, kundi sa akmang pagkakataon na kinakailangan nagsalta siya. Inamin niya. Kung ito isang krimen, so let it be. But let me say, na I'll stand as what I believe in. No? Which they call a sect. I believe everything that is in accordance with the law and that is written in the prophets. He's talking about the Old Testament. And he's talking about this way, the way, Jesus Christ, is a fulfillment of the one that is written in the law and that of the prophets. He is a Messiah that is longed for. So pinahayag na po yan sa karamihan. Despite of the fact na,
Yung mga nakikita niya, ang ilan sa kanila, yung mga Pariseo, mga kapwa Pariseo niya. Nag-turn about face siya, nag-iba siya. Pero sa pagkaiba niya, ay nasa tama siya. Nalagay siya sa tama. Now, ito po ang gusto kong sabihin. Noong pagsasabi po ni Apostol Pablo, ni Saul, sabi niya, what shall I do? Yun ang sabi sa chapter 22. What shall I do? Sabi niya sa ating Panginoon. So, ang gusto natin bigyang pansin ngayon ay yung fulfilling God's purpose in your life. That's the title of our sermon. At ito ang gusto kong makitang ilan mga talata, 16 to 18. Dito ay nagsasalta patuloy ang ating Panginoon nang sinabi ng what shall I do? Tanong ni Apostol Pablo, ni Saul, ang sagot ng ating Panginoon ay, now get up and stand on your feet. I've appeared to you to appoint you. Binibigyan kita ng appointment paper. Inuutusan kita. Ito ang dapat mong gawin. Yamang nagtanong ka kung anong dapat mong gawin, ako bilang Panginoon ay nagsasabing sa iyo, ito ang kontrata. Kumbaga, so to speak. Ito ang dapat mong gawin. Ito ang nararapat at inaasahan kong dapat mong tukdin. This is what I want you to do. And what is that? Yung appointment sa kanya. Ang sabi po, so tingnan po natin ang calling ng Panginoon kay Pablo. Ang sabi po ng Panginoon, I have appeared to you to appoint you as a servant. Pag sinabi natin servant, anong sabi diyan? Katulong, no? Katulong. Ngayon kung titignan po natin, ito pong si John MacArthur ng Grace to You, ay meron po siyang ginawang isang pag-aral, at itong isang pag-aral na ito ay patungkol sa isang salta. At itong saltang ito ay ang saltang kung saan nahango magmula sa saltang servant. But what he is saying here is, ang English translation has done a disservice sa pagkakaunawa ng talatang ito at ng maraming talata. Sinasabi po niya na dito sa Old Testament, meron pong itong saltang slave. No? Saltang slave na kung saan ang saltang ito ay nag-appear 800 times sa Old Testament as a noun form, 300 times as a verb form. Pag pinagsama mo, 1,100 times na lumabas ang salta, not doulos, the word doulos, kundi yung katumbas sa Hebreo na slave. And yet, ang pagkakatranslate ay minsan lamang ginawa yung saltang ang katumbas dapat ay slave, minsan lang ginawa sa Bible ng English translation. Puro either hard man, hired hand, servant, at mayroon pang sinabing isa na pamamaraan ng helper. Yan ang pamamaraan ng pagkatranslate. Pero, ang totoo lang, sa New Testament naman, about 150 na instances sa New Testament na kung saan dapat ang translation na dulos ang nakalagay, dapat ang translation of slave ay ilang beses lamang ginamit ito as slave at nakakarami ay servant. Ang pinupunto siya dito ni John MacArthur ay mali. Dahil lang sa magkaiba ang servant sa slave. Ang slave, upahan. Ang slave, binabayaran. Ang slave, meron siyang sariling will. Kung ayaw niya, walang magagawang amo, maliban na i-terminate siya. Di ba? Ganon, no? Pero pagdating sa slave, which is the meaning na sinabi ng Panginoon, yung doulos ay slave ito. At ang slave, siya ay walang pag-aari, kundi ni ang sarili niya ay hindi niya pag-aari, kundi siya ay pag-aari ng isa. So, pag sinabi, God's slave, kaya every time na si Apostol Pablo ay sumusulat, meron siyang 13 liham sa New Testament, ay sinasabi niyang bondservant of Christ. Yun ang nakikita ng translation. Pero sa totoo lang sabi, it should be slave of Christ. Ibang slave. Kaya iba ang dating kapag
sinabi mo sa iyong sarili at tinanggap mo ang katotohanan na ikaw ay slave ni Kristo kaysa servant ka ni Kristo. Now, tandaan po natin, we know, sinasabi na in the 16th century, ang salitang slave is a no-no. It is so demeaning. Nagre-render sa isang taong sinabihan na ikaw is slave nang yung value niya bumababa. Parang wala siyang dangal. At dahilan dito, si John Knox at ilang pang translator na English na sa English Bible ay pinili nilang hindi gawin slave ang translation because it has a stigma. No, mayroong daladalang kung ano na nagpapababa daw ng value. But we have to understand, pag tinawag mong Lord, then you are a slave. Yun po yun eh. So, ang sabi po niya, it should have been translated as slave. So that yung impact ng salita as it was originally intended should still remain when translation has been done into another language. Ang sinasabi, ang English Bible na by Holtman, yun lang ang nagtra-translate ng derecho. Isang Bible ng derechong dulos, lagay niya kagad slave. Hindi servant, hindi helper, o hindi hired man. So, gusto natin makita na yun ang sinasabi ng Panginoon kay Pablo. I appoint you as a slave. Now, mind you, when we talk about slavery, ang rami mga bagay na naka-attach doon. Napapanood natin, nababasa natin, nasisiya ng mga karanasan, mga tao nakaranas siguro sa atin at isusulat sa autobiography nila kung paano ang hirap ng buhay bilang isang slave. They can be sold like an article, isang article sa bahay, ng bahay. Pwede itapon, pwede anumang gawin, ay hindi mananagot yung may-ari. But this is a human master that we are talking about. Of course, there are some good master over their slaves. Pero pagdating sa ating Panginoon Jesus, when we describe ourselves as we are really described, as Paul described himself to be in relation to Christ as he is the slave, si Jesus, kumpleto recados. Ibig sabihin, kung wala kang makikitang anuman hindi mainam kay Jesus bilang master. Kumbaga, kaya mong ilagak yung buhay. Bakit? Kasi nilagak niya rin ang buhay niya para sa iyo eh. He meant everything good for you. It is only because of our disobedience, because of our short-sightedness, because of our marred understanding ng ilang mga bagay-bagay. We want what we want, not knowing it's not for us and it's not good for us. And at the end of the day, we have to realize na ang Panginoon, ang Diyos, ang gusto niya, glory niya. That's something that is not a sin for Him because He's always perfect. Right? So ito po ang gusto natin sabihin, slave. Ngayon po, tingnan po natin ha. Hindi lamang po bilang isang slave na walang will, kundi ang will niya ay susunod lamang. Ang will niya ay sumunod sa kung anong kalooban ng kanyang master, ng Panginoong Jesus. At sinabi rin ng Panginoong Jesus na, as I appoint you as a witness. A witness of what? Of what you have seen and will see of me. Of what you have seen in me and of what you will see of me in the future. Kung ano pa. That you have to tell others. That you have to testify. That you have to, kaya nga sinabing patotoo, hindi pamali. No? Yung totoo. Kaya maraming tumatayo bilang patotoo, ang sinasabi nila hindi totoo kasi nabayaran sila, may under the table sa ilang mga pagkakataon sa korte. Pero ang patotoo dito, kaya kumbaga, we are a walking witness. Kaya nga sabi, what is the best version of the Bible? The best version is your version. As long as you are walking along the pathway of righteousness, as you are being guided by the Spirit of God, as you are being filled with the Spirit of God, then you reflect. Because the best version ay yung nakikita nila sa mga kasama nila. Na kumbaga, kasama nila sa bahay, kasama nila sa trabaho, kasama nila sa barkada, na, iba ito ah. Iba ito ah. Hindi, ano ito? Iba ito ah. Hindi ganon. No, kundi, kakaiba ito. Parang gusto kong maging katulad niya. Okay? So, as a slave and as a witness, yung pong appointment ng binigay ng Panginoon Jesus. Now, pag pinag-usapan po natin ang Great Commission,
I just don't know, no, nagturo si Pastor Romy, nagdala siya ng mensahe ng Panginoon, si Pastor Richard ay nagdala ng mensahe sa Panginoon, I was already prepared noon pa na ito ang isusunod ko kay Bartimaeus, na kung saan, hindi yung tatanong mo, what? Hindi yung tatanong mo, Panginoon, ano magagawa mo para sa akin? It is, Panginoon, anong gusto mong gawin ko? It's something else. So, anong gusto mong gawin ko? Dahil sa ikaw, Panginoon eh. So, itong sinabi ng Panginoon bago siya umakyat sa langit. Making disciples of all nations, baptizing them in the name of Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And this is what we are doing pagdating sa life group. Itong ginagawa po natin, itong pulso natin, itong pinaka-heart natin. Ang kalusugan spiritually ng Baring Christian Fellowship would be, spiritually speaking, would be a total sum ng lahat ng health status ng lahat ng life group. There will always be that fellowship as part of it. There will always be and there should be yung worship as part of it. But as a result of our worship toward God, yung pagsunod sa Kanya at yung evangelism, discipling, and integrating, these are things na naka-embed dito na siyang ginagawa natin. Yan ang gusto natin makita. I was talking to some of the life group leaders and tracing yun some of the history kung paano ang Diyos ay gumawa at ginamit sila at kung paano dumami at nag-create ng panibago at nagkaroon na naman panibago. Now, hindi tayo nagbibilang ng tao in that sense. Pero nagbibilang tayo ng mga buhay na hinipo at nahipo at magagamit pa upang humipo pa ng iba. And this is what we are. Ito po ang business ng Panginoon. He came to seek and to save that which was lost. And we are the extension ng ministry ng Panginoon, ng ating Panginoon. And hindi niya tayo iniwanan comfortless, hindi niya tayo iniwan ng parang orphan. Andyan ang Banal Espiritu na pinadala upang ipaalala sa atin, upang empower tayo, upang gawin tayong, enable tayo, upang masunod. And this is, pagdating mga kapatid, sa pagsunod, this is what we want. Yes, maraming mga bagay-bagay na nangyari. In between, maraming mga bagay. Because it's spiritual battle after all. To realize as we go on moving, we are actually ransacking. Nilulusob natin eh. Dati naman tayo mga tali sa kaaway rin eh. Dati naman tayo mga imprisoned eh. Whether alam natin o hindi, whether tayo ay deeply involved sa anumang religious persuasion na meron tayo, we thought that we are right, we thought that we are doing the right thing, but at the end of the day, all men are sinful, all are sinners, right? At walang anumang panampalataya pwede magdala sa atin sa langit, pero merong isang tao, Diyos na nagkatawan tao, na namatay para sa ating kasalanan. At ngayon, ang ginagawa natin, niraransak rin natin sa pamagitan ng pagpapagamit natin sa Panginoon upang magdala pa ng mga kaluluwa. We are making disciples and this is what we want. So much so, nagkaroon ng pagbabago sa terminology last year. Hindi na natin tinatawag na LG leader. Hindi na rin natin tinatawag na LG facilitator. Tinatawag natin ang mga facilitators dati at mga leaders. We are calling them as disciplers. At ang mga miyembro, at tawag natin ay mga disciples. At itong kaunawaan na ito ay dapat dahan-dahan pumasok. Mag-penetrate sa ating consciousness at maunawaan natin we are doing the work of the Lord. Yes, mga kapatid. So, as a servant, or rather as a slave, this is what God wants us to do. These are the last, the Great Commission, to which it's not an option, but it is a command for us to follow. There's no other way but to follow if we really would like to give glory to God. But at the same time, ay nakita po natin as a witness. Sabi po ng salita ng Diyos sa Acts chapter 1 verse 8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses. Hindi niya iniisip yung iba na hindi sumusunod sa Kanya na magiging witness sila. Pero sa lahat ng mga sa lahat ng mga hinipo ng Panginoon, sa lahat ng mga buhay, sa lahat ng mga tao na na-transform sa pamamagitan ng Banal na Espiritu through the spiritual rebirth, yun ang inasahan niya.
At ang ninanais niya ay maging witness tayo, mga totoong witness tayo na masasabi nga, this man is following Christ. By the way he's doing things, he is, sa mga Arabo, kuminsan sinasabi nila, you are a man of God. You are a woman of God. Sinasabi nila yon eh. Kapag nakakita sila sa mga empleyado nila, nakakaiba doon sa karaniwan mindset na alam nila, kung anong alam nila tungkol sa mga Pilipina, o kung anong alam nila tungkol sa mga Pilipino na mini-mini and all these things na sinasabi nila. Pero they would always have respect sa mga disciples ni Jesus Christ, sa mga taong sumunod kay Kristo pagkatapos ng isang encounter nila sa Diyos at kung paano sila nabago at patuloy na binabago, though they are not perfect and we are not perfect, but we are saying we will continually ask for the infilling of the Spirit of God. We will continually follow the pathways of Jesus Christ. Yes, mga kapatid, you are called to be witnesses. Now, ang katanungan po ay ganito, what about us? He's talking about Saul. The command was given to Saul. The appointment was given to Saul. But what about us? What does that passage has to do with us? Ano ba meron ako dyan? Yan ang sinasabi natin kuminsan, no? Ngayon, ang sinasabi natin, ang Banal na Espiritu kinakausap tayo para makita natin sa pamamagitan ng salita ng Diyos na kung anong inutos ng Panginoong Hesus, it goes down to generations. Kasama po tayo. Anong ibig po sabihin nun? Meron tayong calling. Hindi tayo, kumbaga ang sabi nila, hindi tayo binulungan. Tinawag tayo. At maliwanag ang tawag ay nakalatag sa salita ng Diyos. Hindi nagbabago-bago. May mga tao, may mga pagkakataon na pabago-bago tayo ng isip, pero ang Diyos hindi nagbabago. Kung kukunti lang susunod, nagpapatuloy rin yan sa Great Commission. Sa lahat ng mga susunod, pagpapala ng Diyos ang magiging bahagi nila. Hindi lamang dito, kundi pagkatapos ng eternal life. Pagkatapos when we are ushered in to the life after this life. At doon makikita natin the rewards that God will be giving. But at the end of the day, are we thinking still of the rewards? When the best thing that we ever have is the eternal life na meron tayo na makasama natin Panginoon. Ano pang pwede natin idagdag doon? Anyway, sinabi ng Panginoon Diyos na may mga rewards, but at the end of the day, check ng Panginoon Diyos, the judgment seat of Christ with Jesus sitting on there, at lahat ng mga gawa natin, with all the motives behind it, will go through sa pagsunog, sa pag-test, at doon malalaman kung papel yan, kung kahoy yan, o ginto yan na hindi matutupok. But what we are saying here, may calling tayo. Ang calling natin sa Diyos, pagtapos sa tayo maligtas, ay hindi lamang pagdating na tayo tinawag na anak ng Diyos, hindi lamang na pagdating ng araw, meron tayong inaasahang palasyong inihanda para sa atin, kundi ang sinasabi natin, while we are still living here, ang nais ng Panginoon Diyos ay turing natin slave tayo ng Kristo. Hindi tayo servant ni Kristo, slave tayo ng Kristo. And He is the only master to which kanina na pwede natin ilagak ang ating buhay. All out dapat tayo sa Kanya. And that's something that we have to realize. Kung inisip niya ang pinakamainam para sa atin, bakit hindi natin maisip na sa pagtulong niya ay magagawa natin ang bahagi natin as we extend the kingdom of God here on earth. Our calling is as Christ's slaves. Our calling is also as Christ's witness. At huwag natin i-down ang Panginoon. Huwag natin pahiyain ang Panginoon Diyos. Huwag natin, dahil sa mga ginagawa natin, doon sa mga patotoo na hindi mainam, ay na-offend ang ilang mga tao na parang napakahirap na ngayon silang abutin for a reason. But at the end of the day, they will answer for it's between them and God. But let it not be, tayo ang maging stumbling block. Yes, we are not perfect. That we have to understand. But we will not use it as an excuse upang mabuhay ng hindi tama rin. Ang ikalawa po ay makikita natin kung binigay ng ating Panginoon Hesus ang calling kay Apostol Pablo, ng calling na ito ay nag-apply rin sa atin at sa lahat ng mga na-born again at sumusunod kay Kristo. Ang misyon naman ay ano po ang misyon ni Pablo na sinabi ng ating Panginoon Hesus na maliwanag na sinabi niya. Ang sabi niya,
Tutulungan kita, iingatan kita magmula sa iyong mga kababayan. Kasi, ang mga Hudyo, karaniwan, hitik na hitik sila o hindi sila hitik. Lubog na lubog sila doon sa idea na yung pagiging mga yung sa religion nila na Judaism. Kala nila sila'y tama. Kaya ang tawag nila sa mga taong hindi Hudyo, ang tawag nila ay mga hentil. Okay? Mga hentil ang tawag nila. At dito, ang sabi niya, ingatan kita. Magmula sa iyong mga kababayan, sa iyong mga tao, at maging sa mga hentil na hindi kumikilala sa Diyos. I'm sending you to them. Pinapadala kita doon. Yun ang mission mo. At ang mission na ito, hindi mission impossible, kundi mission possible. Kasi walang pinapagawa sa atin ng Diyos, magmula sa kapahayagan ng salita ng Diyos, na hindi niya tayo tutulungan to cause us na maging overcomer, na maging victorious. Itong something that we have to realize. Yes, we know, pagdating sa life group, na mga life group natin, sa mga discipleship groups natin, andyan naman yung factor ng gawa ng dyablo. Diba? Andun eh. But we have to believe in, because God has commanded us, then sabi niya, I will be with you till the end of age. At doon sa una, sinabi niya doon sa Great Commission, sandwich yung kung anong instruction no, sandwich sa, hanggang dulo, sasamahan ko kayo. Pagdating naman sa unahan ay sinabi niya, ang kapangyarihan, all power, ibibigay sa inyo. That's something we have to be thankful for and be grateful for. So ipapadala siya, si Apostol Pablo, I'm sending you to them to open their eyes. Why open their eyes? Because their spiritual eyes are closed. Because they are spiritually blind. Because ang sino man wala kay Kristo, siya'y patay. Patay. And that is something na hindi natin matanggap noon. But God calls us to believe in it because it's true. Hindi po ba nung tayo nakakilala sa Panginoon, sinabi natin, at nabuksan ang aking mga mata sa katotohanan. Tama po? At patuloy na binubuksan ng Panginoon Diyos ang ating mga mata upang makita pa natin ang mga bagay na nakapaloob sa salita ng Diyos upang masunod natin ito as we are being enabled by the Spirit of God as we submit to the outworking of the Spirit of God in us. Yes, mga kapatid, to open their eyes. Yung Messiah na sinasabing darating na in the book of Isaiah ay binanggit ni ng propetang Isaiah, siya rin ay magbubukas ng mga mata. At tayo ay gagamitin ng Panginoon Diyos, dinadala tayo pinahahayo niya tayo upang to open the eyes of the Gentiles, to open the eyes of those Jews who are deep in Judaism, and yet they are as far away as anyone who has no Christ. Ganun lang katindi, hindi sila mas malayo o hindi sila mas malapit sa Diyos. Pare-pareho lang ang lapit natin sa Diyos kung may lapit o distansya man. Lahat ng wala kay Kristo, no matter how religious a person is, ganun rin kalayo. Because ang kasalanan ang pumapagitna doon. To open their eyes. Bakit po? So that they will be turn them from darkness to light. Anyone who is not in Christ ay nasa kadiliman. Nung wala pa tayo kay Kristo, ay nasa kadiliman tayo. Sino man bisita po natin narito, salamat po at kayo po ay napadako. Meron po ba tayong bisita dito? Pakitaas nga pong kamay. Wala. Okay, meron. Okay? From darkness sa kadiliman. At ang sabi, to open their eyes, yun ang gagamitin ng Panginoon Diyos. Gagamitin tayong instrumento. Gagamitin ng Panginoon Diyos upang tayo magsalta ng kanyang salta. Upang magbukas tayo ng Biblia, gagamitin ang kanyang salta upang i-share ito sa tao, upang ang Diyos naman sa kanyang bahagi ay magbubukas ng mga mata ng mga bulag. Kung paano may ginamit ang Panginoon Diyos na tayo nakakilala sa Panginoon. Sino ba na born again dito na may napakinggan na tinig magbula sa langit? O nagpakita? Maaring meron. Pero karaniwan, taong ginagamit ang Diyos. Mga alagad niya ang ginagamit ang Diyos. May nabalitaan ako sa Sitra, ay may grupo tayong mga kapatiran, mga kababaihan, na mga babae, mga kapatiran, na nagsishare sila ng gospel. At dumadami sila.
Bakit? Ginagamit nila ang salita ng Diyos. Sineshare nila ang salita ng Diyos. Nagpapagabay sila sa banal na Espiritu. Nagpapasakop sila sa kapangyarihan because there's no way for us to convert anyone. Because conversion is a work of the Spirit of God. At hindi natin pwedeng sabihin na convert ko yan. There's no way for any one of us to claim. But we only can claim and be thankful for and be grateful for that we are being used by God as instruments. Bilang bilibig ng Diyos, bilang mga paa ng Diyos, bilang kamay ng Diyos. Yes, mga kapatid, magkasya tayo doon. Kasi hindi tayo ang bida. Assistant lang tayo. At hindi lang assistant. Sabi na, assistant tayo na ginagamit ng Panginoon Diyos, serving the God, the only God, the great God, the absolute God, if I may say. Yes, turning them from darkness to light. Ito po sinabi ni Apostol Pablo. In Him was life. Ni John, the beloved. Sa Kanya, kay Kristo ay ang buhay. At ang buhay na ito ay liwanag ng sangkatauhan. At ang liwanag na ito ay nagbigay kinang sa kadiliman. At ang kadiliman ay hindi kayang pigilan itong liwanag na ito. Yes, yan po ang ating Panginoon Hesus. Kapatid, hindi tayo, nasa victorious side tayo. Tandaan po natin, hindi tayo talunan. To start with, we're standing on the ground na victorious tayo. Kung tayo matalo, for a reason, hindi ang Diyos ang may problema. Hindi dahil sa wala tayong puhunan na manalo tayo. Hindi eh. Ang problema, tayo. You never can find fault with God. Any failure na mangyari sa ating buhay, it's not because God missed it. Kung nagkulang siya, it was a fault of God. Never will it happen. Never. Yes, mga kapatid, darkness has and the darkness has not comprehended, has not overcome it. Yun ang sa ibang version. Yes, turn them from darkness to light. Upang their eyes are being opened, spiritual eyes. Turn them from the power of Satan to God. May sinabi po dito si Apostle Pablo in Colossians. Ang sabi niya, dahil sa siya ay nirescue na, ang Diyos ang nag-rescue sa atin, magmula sa kaharian ng kadiliman at inilipat tayo sa kaharian ng kanyang anak. Kaharian ng liwanag na kanyang minamahal. Yan po ang ginagawa. Yan po ang redemption by rescue. Ni-rescue tayo. Bakit? Kasi prisionero tayo ng kasalanan. Prisionero tayo ng diablo. Prisionero tayo ng devil. Pero sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sa galaw ng Espiritu ng Diyos, ay we are brought out and brought into the kingdom of the Son. Kingdom of the Son He loves. May change of address. Nag-change ba kayo ng address? Pag na-born again tayo, na-change na natin ang address. At parang noon, kung tayo ay nakatira sa Sapang Palay, at dahil lang sa bahay ni Kuya, nanalo tayo ng 2 milyon, sabihin natin, napunta tayo sa isang magandang subdivision, nag-iiba na ang lifestyle natin. Di ba? Pag tayo nakakilala sa Panginoon, iba na lifestyle natin. At hindi natin pinagmamalaki yun, kundi sinasabi natin, it's because of the grace of God. I'm just simply a recipient of the grace of God. That's why I'm like this, because of the outworking of God. And even as I keep on submitting myself doon sa outworking ng Espiritu ng Diyos sa akin, then I will be more like Christ to the glory of God. Yes, mga kapatid, that's something that we have to be thankful for. Ngayon dito, ang sinasabi niya, gagamitin ng Panginoon Diyos si Pablo, si Saul, bilang instrumento, bilang kamay at paa niya, bilang bibig niya, so to speak, upang mabuksan ang mga mata ng mga kababayan niya, wala pa kay Kristo, at sa mga hentil na hindi pa nakakarinig, tungkol sa pagliligtas ng ating Panginoon Hesus. Yun ang gawain niya. Maliwanag, clear cut. Hindi walang kalabuan sa bagay na ito. At dito, ang sabi niya, upang sa ganon ay tumanggap sila ng pagpapatawad ng kasalanan. Pag nabuksan ang mga mata nila, yan ang maranasan nila matatanggap at yun ang naranasan po natin. At hindi lamang yon, at isang lugar para sa mga na-sanctify. And a place among those who are sanctified, who were set apart. Then paano mangyari yon? Sabi niya, by faith in me. Faith in Jesus Christ. Maliwanag po yun. Hindi yung papasok kayo sa church, maliligtas kayo. Maliban na lamang ang salita ng Diyos ay mapakinggan nyo doon at magre-respond kayo as you submit to the outworking of the Spirit of God.
then doon kayo makakilala. What we are saying is, our faith is in the person. And that person is none other but the Son, kundi ang Son ng Panginoon, the living Son of God, who is none other but the Lord Jesus Christ. At itong ino-offer natin. Nasubukan niyo na ba magtrabaho at salesman kayo? Napunta kayo sa sales? Tapos yung produktong ibebenta nyo, feeling nyo hindi naman ganun kaganda? At kung anong ginagawa niyong pambobola, maaari nung hindi pa kayo manapataya, para may ibenta lang ito, para pagdating doon sa blackboard, makikita, ready, may nabenta na siya, may napuntahan na siya mga tao, may na-offer na siyang ilan mga bahay. Alam niyo po, noon ang ginagawa ng mga salesman, sa sales call nila, may chalk sila, mayroong pamamaran sila, maglalagay, ito, nadaanan na ito. Ewan ko kung naranasan nila po yun. Noon pa yun, ganun ang ginagawa. Now, what we are saying here, faith in Him. So, in Christ. So, maliwanag po eh. Hindi magkakamali. Nasubukan niyo na ba magtrabaho? Binigyan kayo, may bago kayong trabaho, pero malabo. Hindi mo malaman. Nag-overlap yung mga trabaho niya, at kung minsan napapagkamala na inaagaw mo pa ang trabaho niya. Kasi walang clear cut eh, di ba? Nag-aaway-away kayo. Dito, wala. Dito maliwanag, bawat isa, walang mas mataas kaysa iba. Lahat tayo witnesses. Di ba? Walang chief witness, mid witness, wala. Pare-pareho tayo. Ganun po yun. Okay? So in that sense, yes, ang sabi niya po, we are Christ ambassadors. Alam niyo po, mayroon pong tinatawag na isang missions organization by the name of Philippine Missionary Fellowship, PMF. Si Pastor Theodora, meron siyang mga anak na nagtuturo sa Phoebus College of Bible, ang ilan sa kanila, na naging member po namin sa church. Meron siyang kwento minsan. Kasi itong si Pastor Theodora, malit lang siyang tao. Pero malaki siya dahil lang sa boksingero siya. Okay? So minsan, sa aeroplano, sabi niya, yung stewardess, at that time, kilala si Carlos P. Romulo. Oo, kilala. Are you the ambassador of the Philippines? Kasi mukha niya eh. No, may hawig talaga. Hinahanap ko nga sa YouTube para may pakita. May kahawig siya sa, no, I'm not the ambassador of the Philippines, but I am the ambassador of Christ. Sabi niyang ganon. Totoo naman yun. Di ba? Yun totoo naman yung we are therefore Christ ambassadors. Hindi man tayo i-accord ng honor ng sino man tao because hindi nila kilala si Kristo. Hindi na natin yon. Concern yon. Ang alam natin kung sino tayo. Alam natin kung sino nagpadala sa atin. Alam natin, niligtas tayo ng ating Panginoon at ngayon ang gusto niyang gawin, sa pamamagitan natin ay ipaabot ang mainam na mensahe ng pagliligtas dahil sa tayo mga ambassadors. Mayroong mga pagkakataong mga ambassadors ng ibang bansa ay nire-recall. Dahil meron silang nasasabing mga mali. Misrepresenting the country. May mga pagkakataon, the country is not being put into a good light dahil lang sa ilan mga behavior ng ilan mga ambassador. Ngayon, ang gusto ng ating Panginoon, malaman natin, yan, tayo ay Christ ambassador. Ano man, kung saan man tayo naroon, sa trabaho natin, kung tayo na sa bahay, sa trabaho natin, sa mga kabarkada natin, sa circle of influence natin, alalahanin natin kung sino tayo. We are Christ ambassadors. Huwag tayong magkalat, pero maghasik tayo ng salita ng Diyos. Magkalat tayo ng salita ng Diyos. Iba yung nagkakalat sa naghahasik. No? So we are representing Christ in one way or another sa mga taong hindi pa nakakilala sa Panginoon. So dito ay gusto ko pong so what about us? Kung si Paul ay merong calling na eventually sinabi natin, this is also our calling. Kung si Pablo ay merong mission na binigay sa kanyang Pangdiyos, hindi ba tayo? Yun rin ang mission natin. Mga kapatid, let's speak good about our Savior. Let's speak good about our Savior. Huwag nating hayaan na tayo lamang. Hindi tayo exclusive club, hindi tayo club, hindi tayo submarine church na nagtatago sa ilalim at nag-enjoy sa kung anuman store, mga nasa, ang tawag natin, sa granary natin. Pwede na tayo mabuhay dito, sama-sama tayo. Huwag na tayo magkwento, huwag na tayo lumabas. Hindi.
Every time na lumabas kayo sa pintuang ito, then that's your field na of influence. Pinadala kayo ng Panginoon. Pinadala tayo ng Panginoon. And let's make good of the calling that we have. Let's make good of the mission that we have. That at the end of the day, by God's grace, we'll be able to say, mission accomplished, sir. Yun po ang gustong magpakinggan ng ating Panginoon. At ang Panginoon Diyos, hindi siya nagkukulang sa sino paman. He will always give what is due us. And even beyond. Yan po ang Diyos sa atin. Kung minsan, nakukulangan tayo sa sweldo natin dahil sa yung bigay ng trabaho natin, dun sa balik ng sweldo, parang hindi dispalinghado, hindi commensurate doon sa ibinibigay natin. Pero pagdating sa Diyos, hindi tayo madidisatisfy. Siyempre, kung minsan feeling natin, ang Diyos, kuripot, ang Diyos, yan. Pero tingin mo lang yon, tingin ko lang yon. Pero as far as God is concerned, He is always right. What about us? Mayroon rin tayong mission. Ang mission natin is to bring God's message of redemption. Huwag natin itatago ito, kundi ipagsabi sa iba't ibang kapamaraanan na pwede. Now, kahapon po I have to go to the traffic. But yung pagtanggap ko doon sa papel na yun, hindi ko talaga maintindihan dahil sa Arabo eh. So nagtanong ako may pinagtanong ako doon sa gwardiya dito, pumunta ako sa American Mission, doon sa accounting department. Lumabas ako, lumapit ako sa isang dalawang pulis doon sa malapit sa Babalbarin. Can you please read this? Para makamura at wala nang babayaran pa. May translation free. No? So sabi niya, you can go there near Giant. Nung pumunta ako sa Giant, kasi may police station, nakapunta na rin ako doon. Parang ako napupuntahan na sa police station. Bandang huli, sabi, no, this here, you have to go to Isa Town. So sabi ko, iba talaga pagbayaran ang mga translator. No? Iba. But anyway, sabi ko, bakit pa ako pinadala dito? Pero nakalimutan ko, I have an encounter with a person na matagal nang hindi ko nakikita na dumadalo sa Muharraq when mga magat were here, nang nag-host sila ng Bible study. At na-meet ko na lang ulit yung taong yun, yung kapatiran na ito, nang ang kanyang how would I say that? Ang kanyang kaibigan o ka-relation niya ay ilan araw na lang ang buhay niya. Tinawag ako through the connection ng isang kapatiran dito na nakakonekta rin dumadalo regularly sa Area 6. So, sabi ko, Chris, sabi ko, ano ba nangyari sa'yo? Kasi di ko alam kung nato ang akin sasakyan o nanakaw. Hindi ko po alam, kasi hindi ko pa sasakyan yung sasakyan ng kumpanya. So anyway, sa madaling sabi ko, balik ka ulit. Sabi ko, kasi alam ko, humiwalay siya. Balik ka ulit, sabi ko gano'n. May Bible study mamayang gabi. Will it be okay na, can I connect you? Pagkatapos nung tumawag ako sa LG, at alam ko yun ay ginagawa nyo. Yun ay ginagawa nyo. It so happen, may pagkakataon na kung i-share yung karanasan ko para sabihin na this is what we are doing. Minsan si Carl ay bumili ng plastic na para sa mga painting ay hindi, hindi makalat. No? So, kung tagal-tagal na, naghintay ako eh. Magagalit na sana ako. Talaga. So, bibili lang doon, nakapunta na ako doon, kukunin mo lang, magbabayad ka $1, kukunin mo lang, babalik ka doon. So, paano ba ito? Tagal-tagal, sabi ko gano'n. Pero sabi niya, pasensya na kayo, na-late ako dahil sa nakita ko yung kabasketballan ko. Naimbitahan ko siya ngayon. Di ko lang alam kung dumating, pero ang sinasabi natin, may ginagawa. At alam ko, marami kayong ginagawa. Hindi masasabi dito sa pulpitong ito, pero ang Diyos tumitingin yan. At ito po ang nais natin sabihin, let's speak good about God. Sa iba't ibang mga pamamaraan, we can relate. No? At in the end, ay ma-sharean siya ng gospel. Yes, our mission to bring God's message of redemption. Itong po sinasabi ni Paul nung siya mamamatay na eventually. Kasi inaasahan niya na ma-execute siya. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Ito po ang gusto kong sana ito rin ang masabi natin. I have kept the faith.
Nanatili ako sa panampalataya. Natapos ko ang takbuhin na sinet sa akin ng Panginoon Diyos. It was really a good fight with the help of the Lord. It was really a good fight na as I wrestle with ang diablo, as I wrestle with sa mga situations, circumstances. Yes, what about us? Surely each one of us would like to say it and say it from the heart because this is what really it would be pagdating ng araw na gusto nating mission accomplished. Yes, mga kapatid. At pagdating natin doon, ang sasabihin ng Panginoon, welcome, my faithful servant. Hindi po ba? So dito po ay, meron akong gustong i-share sa inyo, ang taong ito, ang pangalan niya ay Niccolo Paganini. Niccolo Paganini. He's a great violinist. Okay? Sa sobrang galing niya, nag-doubt ang mga tao, siya ba ay isinanla niya ang kanyang kaluluwa sa diablo, kaya nagkaroon siya ng ganitong kagalingan na yung mga difficult pieces ay nagagawa niya. He was even demanded na ipakita ang birth certificate na talagang siya'y tao. Oo, makikita niyo sa Wikipedia yan. Sinong tatay mo, sinananay mo. Ang ginawa naman niya, yung correspondence niya between him and his mother, yun ang pinakita niya, ito may nanay ho ako. Okay? Pero ito, nung bago siya mamatay, pinanganak siya sa Genoa, winild niya, binigay niya ang kanyang violin sa city ng Genoa upang i-display. So, ito po ang display. Isa sa mga display, ito po. Pero naging problema pala ay ganito. Kasi ang sabi niya, as I wield this instrument, which I've used for several times in several performances, pag binigay ko sa inyo, walang sino mang gagamit nito. Walang sino man. So, ganun ang nangyari. Yun ang pangyari na pagkayarian. Pero yung palang wood, ang makahoy, meron palang isang uri ng tendency na kapag hinayaan mo lamang, hindi mo ginamit, hindi mo nahawakan, eventually magiging marupok. And eventually, ang isang napakaganda na nagamit, na gawang violin, ginamit na maraming pagkakataon, ay eventually nag-crumble, nasira, kasi hindi nagagamit. Ngayon, anong gusto kong sabihin dito? You are made for purpose. I was made for purpose. I was created for a purpose. At yung purpose natin, makikita natin sa Great Commission. Ang purpose natin, we are in Christ. And His will is our will. His will is our command. Kung anong command niya, it is for us to follow. Dahil sa, let us fulfill God's purpose in our lives. Para masabi rin natin, katulad sinabi ni Pablo, na Saul rin ang isang pangalan niya, Hebrew na pangalan niya, I finished the race, I have run the race, I have fought a good fight, and I have kept the faith. Tayo po'y manalangin. Para sa mga kaibigan natin na narito, nais po namin ay paalam sa inyo, ang nalaman rin po namin magbula sa salita ng Diyos, ang deklarasyon niya na lahat ng tao ay makasalanan. Lahat ng tao ay may factory defect. Ang lahat ng tao ay may spiritual disease. Spiritually dead tayo. Pero ang kagandahan niyan sa pagpapahayag ni Apostol Pablo patungkol sa kalalagayan ng tao ay may sinabi siyang mainam na katotohanan. Ang sabi niya, si Kristo ay namatay para sa ating kasalanan. At ang kamatayan niya ang siyang kapamaraanan upang tayo, ang ating kasalanan ay mahugasan. Ang ating kasalanan ay mabayaran. Ang punishment ay akuin niya. Pero sabi ng salita ng Diyos, if you believe and declare that Jesus is Lord, na si Jesus ang Panginoon, at magsisi tayo ng kasalanan natin, lumapit sa Kanya at tanggapin si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, then we will have eternal life, a significant life, a meaningful life. Dahil sa itong life natin was not made na hanggang dito lamang tayo. We are made for eternity, created for eternity, pero dahil sa kasalanan ng ating unang mga magulang. Mga kaibigan, kung kayo narito, hindi aksidente para sa inyo. God has a plan for you. A plan to prosper you and a plan to give you hope.
Nais po namin na maranasan nyo, naranasan po namin. Nais po namin na kung ito ang nasa inyong puso at nalalaman nyo na ang Diyos ay kumakatok sa inyo at na kayo ay nagre-respond sa Diyos ngayon at nagsasabi, Panginoon, patawarin niyo po ako. Gusto ko po ng buhay na walang hanggan. Gusto ko po ng inyong plano sa aking buhay. Then nais ko po sabihin sa inyo na pwede kayong sumama sa isang panalangin na aking sasambitin. Nagawin niyo itong sarili niyong panalangin na magmula sa inyong puso. Sabayan niyo po ako sa ganitong panalangin. Panginoon, kinikilala ko pong ako'y makasalanan. Nais kong pagsisihan ang mga bagay na ito. Nais kong angkinin, aminin na wala akong kapamaraanan upang iligtas ang aking sarili. Nasubukan ko na magbago, pero bumabalik pa rin ako sa dati. Ang problema ko ay ang puso ko na unawaan ko at nais ko pong sabihin sa inyo, Panginoon Diyos, take over. Kayong maging Panginoon ko, Panginoon Jesus, at maging aking tagapagligtas. Ayon sa kapahayagan ng salita ng Diyos, nais ko pong tanggapin ang inyong anak na si Jesus bilang aking Panginoon na tagapagligtas. At hayaan niyo po sa araw na ito, magpapatuloy na po ako. Marami akong dapat pang maunawaan, pero hayaan niyo po na panghawakan ko na sa araw na ito, sa pagpapakumbabang aking pinahayag sa inyo ang aking kasalanan, ng aking kawalan, ay ako ay maligtas. Salamat po, Panginoon Diyos, sa kaligtasan. Hayaan niyo po na patuloy akong lumago sa aking pananampalataya. Sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Para sa mga kapatiran po natin narito, anong sinasabi ng salita ng Diyos sa bawat isa sa atin? Anong take ninyo dito sa kapahayagan ng salita ng Diyos? Mga kapatid, kung kayo nagpapatuloy na finufulfill nyo na ang purpose ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng pagiging disciple ni Kristo, sa pamamagitan ng patuloy na pag-involve sa kanyang gawain sa kaharian, na kayo ay either disciple na eventually maging discipler o kayo discipler na ginagamit upang patuloy na maipahayag pa at lumawak pa ang kaharian ng Diyos. In whatever situation you are in scale you are in dito sa discipleship ministry natin, you are in the right path. Keep on, mga kapatid. At patuloy niyong maranasan ang kabutihan ng Panginoon Diyos, ang kapangyarihan ng Panginoon Diyos. Mamamangha kayo sa mga ginagawa ng Panginoon Diyos sa mga taong gusto niyong abutin as a result ng mga panalangin niyong ipinabot sa Diyos. Ipanalangin ko po kayo. Panginoon Diyos, narito ang aking mga kapatid, kasama po ang inyong lingkod, patuloy na lumalapit po sa inyo. Nais po namin kami gamitin niyo ayon sa layunin kami iniligtas niyo. Not only to receive eternal life, but also to be a conduit upang sa ganun ang iba pa ay maligtas rin sa pamamagitan ng mensaheng may papabot sa kanila at sa galaw ng Espiritu sa kanilang buhay. Father, we pray, patuloy na pagpalain niyo po ang mga kapatiran na sa ganung kalalagayan niya. At sa ilang mga kapatiran na wala pa sa ganung kalalagayan, tulungan niyo po kami na sila'y lumapit upang matulungan sila ng kanilang mga pastor, ng kanilang mga discipler, upang they will find themselves to be more loyal do sa calling at sa mission na binigay ng Diyos ninyo sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.